Welcome sa DIRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa Dabarkads. So, kanina inalala po ang death anniversary nitong si Kiko Pangilinan dito po sa Itbulaga. 16 years ago na mga Kadabarkads, no? Pero hindi po nakakalimutan ni Boss Joey and then itong si Bossing Vic Soto, syempre si Tito Soto at ng mga Dabarkads. Nananatili pa rin buhay ang mga alala po ni Dabarkads Kiko Pangilinan dito po sa Itbulaga. And bilang pag-aalala nga po ng Itbulaga ay kinanta po nitong si Amber Torres, etong mga kababayan ko, na kung saan ay kinakanta po yan nitong si Dabarkads Francis Magalona. So kung nasaan man ikaw ngayon, Francis Magalona, alam naming masaya ka na at masaya ka din na pinagmamasdan ang mga Dabarkads natin sa muling pag-alala nila ng death anniversary mo. Sa muli nga pong pag-alala ng death anniversary ni Francis Magalona, marami ulit ang muling na-refresh yung alaala po nitong si Francis M. bilang isang Dabarkads. Merong mga nalungkot, merong mga nakakamiss din po sa kanya. Samantalang next topic naman tayo, ang sugod bahay mga kapatid po ay nasa barangay Maligaya, Lemery, Batangas. Ang layo, di ba? And yung nasugod bahay po nila ay nanalo at nakapag-uwi ng tumataginting na 60,000 pesos plus mga regalo. At alam niyo po ba mga Kadabarkads, during sugod bahay mga kapatid, pumalo po ng 125k ang online viewers ng Itbulaga TVJ YouTube channel at mas tumaas pa ito during Gimme 5, laro ng Henyo. Samantala ngayong araw naman mga Kadabarkads, Maine Mendoza nga po, di ba, ay nasa LA, nasa Manila International Film Festival po siya. Happening ngayong araw at TCL in Hollywood until 11 PM po yan ngayong araw, March 6. So, late ata sila doon, no? March 5 pa lang doon, tas sa atin 6 na. Correct me if I'm wrong. Samantalang, si Dabarkads Ryan Agoncillo ay wala pa rin po dito sa Itbulaga at marami pa rin ang patuloy na naghahanap sa kanya. So, ano nga bang update kay Dabarkads Ryan Agoncillo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? So, kanina mga Kadabarkads, nag-update lamang po siya ng tungkol sa kanilang business, yung sa Angry Adobo. So, i-Instagram story lamang po siya. Nire-repost niya lamang po yung post nitong si Judy Ann Santos. Pero sa mga update po na kung ano ginagawa niya, wala pa rin po tayong makuha. Siguro masama yung pakiramdam niya or meron siyang sakit mga Kadabarkads, kaya hindi po siya nakakapasok ng Itbulaga. Samantalang, isang Dabarkads naman po ang nakakuha ng panibagong parang ini-endorsong brand, no? Walang iba kundi po ang asawa ni Bossing Vic Soto na si Pauline Luna Soto. Sabi niya dito, I spent a lovely afternoon discovering the essence of Panasonic. I experienced the 9-speed setting of their ceiling fans which deliver powerful airflow. Their fans also automatically adjust airflow, ensuring comfort and efficiency in any space, truly a product like no other. So, parang magkalaban yung brand na ini-endorse nila, no? Kay Ma'am Pauline Luna ay Panasonic, kay Bossing Vic Soto naman ay Hanabishi. Samantalang, si Raisa May Dizon and si Miles Ocampo pala mga Kadabarkads ay nag-request po or nagpaluto sa kapatid po ni Paula Ballesteros na si Chiki Ballesteros. Nilutuan po sila ng Bicol Express. So yan po ang baon ni Paula Ballesteros for today's episode po ng Itbulaga. Ayan nga po, may pangalan Raisa and Miles. Tapos may nagtanong, bakit daw wala yung ibang Dabarkads? Bakit daw si Miles at Raisa lang? Sabi po ni Chiki Ballesteros, sila po ang may request. Kaya naman pala, wala yung ibang Dabarkads kasi silang dalawa lang yung nagpaluto. So, sweet naman po nitong si Chiki Ballesteros. Sana all. Samantalang, si Tito Soto po ay naglabas muli ng panibagong statement. Tungkol po ito sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sabi niya dito, sa bisa ng Anti-Violence Against Women and Children
and their Children Act RA 9262, itinaguyod natin ang mga mekanismo ng proteksyon laban daw po sa pang-aabuso at karahasan sa mga kababaihan at kabataan, lalong-lalo na daw sa loob ng tahanan. So ayan mga kadabarkad, so dahil sa RA 9262, mayroon ng matibay na batayan ng ating family court na siyasatin at pangalagaan or pangalanan ang uri ng pang-abuso na nooy isinasantabi at binabaliwala lamang. Higit sa lahat, pinabilis ng RA 9262 ang pagtanggap ng proteksyon ng mga biktima ng pang-abuso at karahasan sa pamamagitan daw ng protection order na ginagarantiya ng mga barangay. Isa ang RA 9262 sa mga konkretong ebidensya na seryoso ang layunin kung makamtan ang seguridad ng mga kababaihan, kabataan at iba pang vulnerableng miyembro ng ating lipunan. Daan din ang RA 9262 upang magkaroon ng bawat kababaihan at kabataan ng katapangan para umalma at pag-asa para sa mas payapang pamumuhay. Samantalang, isang netizen naman ang naglabas ng statement para po dito sa kasong sinampa po ni Bossing Vic Sotto laban dito kay Direk Daryl Yap. Sabi po dito, Vic Sotto and Daryl Yap, laban ako sa irresponsableng tao. Vic Sotto files complaint versus Daryl Yap over Pepsi Paloma movie. Number 1, how was Mr. Vic Sotto affected by being wrongfully accused in social media as one of the suspect in an alleged R of Pepsi Paloma as portrayed in the film teaser trailer? Vic Sotto was wrongfully accused in social media as a suspect in the alleged R of Pepsi Paloma. This incident, fueled by the film teaser trailer, significantly impacted his reputation and caused him emotional distress. Being wrongfully accused daw in such a sensitive matter would have severe consequences for anyone, including reputational damage, potential legal issues, and social isolation. In addition, he just kept on quiet and didn't answer anything. That's it. That's his reaction. He told reporters after filing the complaint, as he said, it's nothing personal, he just trusts in the justice system. He against irresponsible people, especially when it comes to social media. All his family and friends are in full support of me no matter what I do. They said if you plan again, they will be in full support. Daryl Yap, his production company and media outlet that spread misinformation about the film's depiction could face legal repercussions. The dissemination of false information that resulted in reputational damage to Mr. Sotto could be considered defamation or libel. Netizens who participated in the spread of missing information could also face legal action depending on the severity and nature of their participation. So, ayan mga kadabarkads, no? Inilabas po yan ng isang netizen dito po sa Facebook. At sa mga naghahanap po ng update sa kaso po na isinampa ni Bossing Vic Sotto, wala pa pong update tungkol dyan. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.